Live naman, DBX din yung laman nun, pero may nakasulat na DBX. Ito naman, parang walang nakasulat na DBX, samantala DBX ito. Baka yung nakalagay sa live baka original na DBX yun. Welcome to my vlog. Yun, 5:53 ng Takip Silim. Last minute tayo lagi nagba-vlog kasi maghapon may mga customer tayo Itong oras lang yung free time natin. Kaya tataka kayo or napapansin nyo, hapon lagi yung vlog ko. Ngayon ito, for today's video, meron tayo ritong DBX na 231 na equalizer. Balik ko na to. Ito yung may-ari nito. Ito rin yung may-ari ng yung kinontent ko nung nakaraan na yung live na 215. Yung taga Paso de Blas. Shoutout sa'yo, sir. Ito, hindi ko sana nagagawa ng vlog ulit to kaso nga lang, siyempre, mga pa-request nila ni sir to Kaya need natin gawa ng content kahit na pasulyap-sulyap lang yung video. Tapos, ang issue daw nito, ganun din, same lang din, halos same sa isang equalizer niya na 215. Bali, re-recondition lang din ulit na gagawin natin dito. Yung mga switch, and then palit control na rin siguro. Ayan. Papatugtog sana ako dito. Ay, testing ko na to. Hindi nga yung maganda yung tunog niya. Ito. I-flex lang muna tayo. Abangan nyo yung sa mga susunod na video yung tuson run nito. Tetesting ko sa dyan sa may setup ko, sa mga speaker ko. And then, shoutout sa nagdala rito kanina sa akin dito. Galing Katipunan yata. Taga Katipunan. Ito, ngayon natin dito sa my shop ko ulit, Ace LX20. Ito, kwanto? Gawing fixed bias and then add ng transistor. Tapos, itong isa ulit. Itong first time ko makakagawa ng live ngayon. Category 5. Bali, recondition din ito. Ayun, shoutout sa inyo mga idol, mga sir. Salamat sa pagtitiwala ng mga unit niyo sa akin. Basta abang-abang lang kayo sa mga video. Lahat ng ito gagawin ko ng video and then para makita nyo rin, di ba? Yung mga proseso na ginagawa ko. Kung hindi man siya totaling tutorial ng pagre-repair, basta ay papaliwanag ko lang sa inyo na ganun yung mga ginagawa ko. Ayun, balik muna tayo rito. Nire-recondition natin ito. Yun, shoutout din sa'yo, sir. Nakakalain mo, layo Paso de Blas yun, Valenzuela na yun DBX na 231 graphic equalizer. I-recondition natin. Bubuksan ko lang ito para di na umaba yung video natin. Buksan ko na yung DBX na 231 natin. Ito yung laman. Tapos busing Pogi na busing natin dito. Ayun. Ito na yung laman niya. Sa mga hindi nakakaalam o hindi pa nakakita, sa mga nakakita at saka meron na nito na nakabukas na. Basic na lang sa kanila yan. Sa atin yung mga hindi pa nakakita, ito yung laman niya. Yung 231 and then 215, same lang sila ng input. Itong back panel nyo, isa lang sila nyan. Katalon lang sila dito. Siyempre yung graphic kasi nito 31 band to Yung sa 215 is 15 lang. Pagdating sa pyesa, ito malakuto siya, SMD. Maliit na nga, pinaliit pa lalo. May yung ibang SMD nga medyo malaki-laki pa. Ito sobrang liit. Ito yung laman ng DBX na 231. Kabukas na ako ng live Yung sa live naman, DBX din yung laman nun, pero may nakasulat na DBX. Ito naman, parang walang nakasulat na DBX, samantala DBX ito. Baka yung nakalagay sa live baka original na DBX yun. Ito kasi EQ 231 lang nakalagay Manufactured 2019. 5 May 10, 2019. Ibig sabihin, kwan pa lang to. 3 years. 23, 4 years. 4 na taon na rin bago nung buhat nung nagawa ito kasi naka-indicate yung petsa ng paggagawa. Ayun, bubuksan, tatanggalin ko lang itong mga slide nito kasi hindi natin matanggal yung control hanggat nakasakit. Pwede pala. Pwedeng iwanan yung board ng slide. Tapos ito lang yung babaklasin, Ito lang yung board na to. Sa 215 kasi magkasama nakahinang. Ito nakasakit lang yung wire nya. Ayun, babaklasin ko lang ito. Baklas ko na yung board and then napalitan ko na.
Napalitan ko na yung mga control para hindi na umaba yung video natin. Yan, paliwanag na lang natin ng maayos. Binaklas ko, ito yung control. Sa mga nakapanood na ng previous vlog ko tungkol sa 215 na yung may-ari din nito, isa lang yung may-ari nito 215. Ganun din ang proseso na ginawa ko dito. Palit yung control. Control kasi nito is, ano ba yun? Hindi ito hindi ito. Ganito. Ito pala. Ito lang Yan, ito. Bali, pinutol ko lang yung paa niya rito or pin niya para idugtong dito. Yan. Kasi ang sabi ko nga na yung ipapalit ko is yung may groove. Yung ganitong style na ipapalit natin, yung yung may loudness, pinutol lang natin para meron siyang groove. Yan. Maiksi yung paa niyan hindi siya abot pag ganitong style na. Kaya gagawin natin, ginawa ko, pinutol ko yan. Tapos hininang na lang ganyang style. And then pag magpalit kayo ng control guys, balutin nyo ang tape. Yan, kahit papaano medyo tumagal-tagal siya. Medyo tumibay ng konti kasi para hindi siya papasukin ng alikabok. Yan, binabalot ko yan. Same din dito. Yan, ang pinalit natin 50k pa rin naman yan. Yan, 50k. Kaso nga lang nakakuan siya 8 pin. Bali yung 3 pin na lang yung gagamitin dyan. Yung sa ilalim naka disable yan or hindi nakahinang. O yan. Ngayon dahil mahaba ito, pag binalik mo to dito sa may casing, mahaba yung kwan nito mahaba naman itong shafting dito. And then may half moon. Ang gagawin natin mamaya, paputulin ko na lang ito, gagrinderin na lang yan. Pag naka-fix na, gagrinderin. And then doon na lang ulit tayo mag-adjust sa may knob. Yung knob, bali uukain na lang para sumakto siya dito. O antayin-tayin na lang muna kayo. Ikuan ko na lang ito. Natawag nito. Ipipix ko sa may, ibabalik ulit dito sa may pinagkuhanan or pinagbaklasan. Mas maganda pala ito kasi hindi mo na kailangang baklasin ito. Hindi katulad sa may 215. Kasama ito, tapos nakatusok. Ito nakasakit lang Kaya pwede mo siyang ibaklasin na hiwalay. Ito trouble mo siya na hiwalay. O yun. Tapos, ang nakalimutan ko pala, yung dito sa may switch, bumbayin nyo na lang ng langis. Yan, langis or WD-40 para mawala yung dumi, and then yung contact niya is babalik sa dati ulit. Huwag na huwag kayo magbomba ng WD-40 dito sa may volume tip lang yan. Kasi na-encounter ko yan, pag once na magbomba kayo ng WD-40 dyan sa may control, lalong nasisira, lalo na tatanggal yung carbon. Maigi pa nga ilagay nyo yung langis na pino yung singer na langis, mas maigi pa. O yun lang, teka lang, ipipix ko lang to. Ko na. Itornilyo ko na yung front panel. Ayan may mga puti-puti pa Pinaulanan ko siya Pinaulanan ko ng alikabok ng aluminum nung ginrinder ko ito. Para matapos na kasi maingay yung putik, maingay yung nagja-jackhammer doon sa may unahan namin. Tapos maingay pa yung TV, ninaan ko na lang. Ang ingay ni Tita Boy. Ayun, ito na siya. Sabi ko kanina, ginrinder ko yung control kasi mahaba yung pin niyan yung shafting mahaba kumpara mo sa dito. Ito maiksi ito kaya pinutol ko. Bilisan na lang natin, maingay yung nagja-jackhammer doon. Kaya ganyan na siya. Yung mga puti-puti niyan, bakat ng grinder yan. Yun, nakapix na. Ngayon patugtugin natin. Gamit yung LX20 natin na ni-repair ko din. O, tika lang. Ito, nakasetup na yung tignan, ang ingay nang bubutas ng kalsada. Ayo, di kasi pwedeng i-kwanto voice over to. Hindi nyo maririnig tong tunog ito pag voice over to. Kaya bilisan na lang natin. Gamit natin ng amplifier itong Ace na repair natin, LX20. Ito, naka-setup na. Ano, kinabit ko na yung mga kable. Tapos, dalawang speaker na nasa ilalim. Lang, marinig lang natin na sana maging ayos na siya. Tapos ito, yan. Maandar na yung natin, yung laptop natin. Kaya may signal na siya. So, mga switch niya. Okay naman yung mga switch na. Sa normal na ilaw na. Total may kuha na siya, range ng
Oh, volume. Oh, meron na, okay na. Set up natin. Okay pa? Parang dating tunog na niya to. Ayan o. Pakurambos na lang na kwanto. Set up. Basta marinig nyo lang. Ano to? Yan, okay na. So, ayun sir, sa may-ari nito. Bali pangalawang unit na niya to eh. Yung 215 na live. Tapos ito naman ulit yung DBX na 231. Ayun na, okay na sir. Na-recondition na ulit tong equalizer nyo. Pwede na ulit to kunin. Yung malayo-layo pa siya eh. Taga Paso de Blas pa eh. So yun lang kasi maingay na yung kwan. Ito pa ulit siya oh. Oy, good morning. Good morning, hapon na ngayon. Good evening mga friend. Yun, magandang hapon ka mo. So yun na, bago tayo magtapos siyempre promotion muna. Shop natin sa mga gustong magpa-repair along sa Oyo, Quezon City. Pwedeng walk-in, pwedeng padala. At matanggap ako niyan. Audio, video. Oh, sige. Address number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng mga wala kang kwentang video natin. Sa YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Lintik na yan. Ang ingay talaga ng naghuhukay ng kalsada. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.